Clara, anak, pag-isipan mo muna to. Hindi mo kailangang iwan ang lahat. Hindi ganito. Pero hindi lahat ng bagay nasasagot ng medisina, anak. May mga bagay na tanging pag-aalbularyo lang ang makakasagot. Tama na pa! Hindi ko gusto mabuhay sa mga anino ng paniniwala ninyo. Habang buhay tayong tinitingnan ng mga tao na parang mangkukulam. Parang mga manloloko ng tao. Gusto ko maging normal. Huwag matigas ang ulo mo, Clara. Hindi ka alis ng bahay na to. Ikaw ang magpapatuloy ng gawain ko. Kailangan mong pagtukapalaran mo! Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako, si Clara, isang doktora. May naisip lang sana akong isiwalat sa inyo. Isang kwento na talagang tumatak sa buhay ko. Lumaki ako sa pamilya ng mga albularyo. Bata pa lang ako, itinuro na sa akin ang iba't ibang gawain laban sa mga masasamang elemento, kagaya ng mga aswang o engkanto. Ngunit nagbago ang paniniwala ko nang makapasok ako sa kolehiyo at magsimulang mabuksan ang isip tungkol sa medisina at siyensya. Gusto ng ama ko na ako ang magmamana ng pagiging albularyo niya. Pero dahil iba kami ng paniniwala, mas pinili kong umalis sa amin at mangupahang mag-isa. Pero ang paupahan pala na yon ang magpapabalik sa paniniwala ko sa mga nilalang na ayaw kong paniwalaan. Sa nga pala, mga mahal naming listeners, huwag po nating kalimutang bisitahin ang isa pa nating channel na Aswang Diaries para sa mas marami pang kwentong inyong mapapakinggan. Siguradong magugustuhan nyo rin ang mga kwento doon. Maraming salamat po in advance. May nais lang din po sana akong ihingi ng pabor sa inyo. Nito kasing mga nakaraang linggo, may ilang nangunguha ng mga video sa mga May alam po ba kayo na pwedeng maupahan dito? Merong paupahan dito, Iha. Pero mas maganda kung wag ka nang tumuloy doon. Bakit naman po? Basta sundin mo na lang ang sinabi ko habang maaga pa. Umalis ka na. Hindi ka rin makakaligtas kagaya ng mga nauna sa paupahang yon. Hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi niyo, Lola. Yung paupahan na yon, ilang tao na ang nawawala. Yung nag-iisang bahay sa dulo nitong street. Yung nakapwesto sa may gitna at pulang gate. Sige po, salamat po. Pinagbantaan na kita, Iha. Balang araw, masasabi mong totoo sila. Pasensya na po. Hindi po ako naniniwala sa mga yan. Mas kailangan ko po ng matutuluyan ngayon. Parang ang layo lang nilalakad ko Nasaan na po yung paupahan na yun? Kita ko sa iyo yung bakanting kwarto. Halika, dito tayo sa taas. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Clara. Ako naman si Christy, ang landlady sa paupahang ito. Ikinagagala kong makilala ka. Ikinagagala ko ring makilala kayo. Nandito na pala tayo. Bakit parang ang sangsang ng amoy? Ano yun? Parang ang baho-baho. Naku. Bumupo ako sa isang lumang upuan sa gilid habang pinapanood si Ate Christy na naglilinis. Tahimik lang ako habang nililibot ang paningin ko sa paligid. Ang mga dingding ay kupas na. Halos magbitak-bitak na ang pintura. Sa kisame, may mga bakas ng tumagas na tubig. May maiitim naman siyang parang hindi na inabalang linisin pa. Sa may sulok, nakasampay ang isang kurtinang kulay dilaw. Marumi, na parang ilang taon na sa tabi ng kama nakatayo ang isang lumang aparador na may basag na salamin. Nagbabalik ng malabong refleksyon ng silid. Tahimik lang ang buong paligid. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ugong ng bentilador at ang paglangit-ngit ng kahoy sa ilalim ng sahig. Ramdam ko ang kakaibang lamig na gumagapang mula sa sahig paakyat sa balat ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagod. Gusto ko po sana yung hindi po ako may istorbo sa pag-aaral.
Meron naman dito, Iha. Nasa ika-4 na palapag siya, kaso nag-iisa lang yung kwarto doon. Ay nako, mas mabuti nga yun. Pwede ko po bang makita yung kwarto? Oo naman. Halika, puntahan natin. Sumunod ako kay Ate Christy paakyat sa makipot na hagdanan. Sa bawat apat ng isang pintuang kulay abo, na halos matuklap na ang pintura. Dito yung kwarto, Iha. Pasensya na at hindi ko pa siya nalinisan. Nako, ayos lang naman po. Ako na lang po maglilinis. Magkano nga pala yung upa rito? 500 ang upa dito, Iha. Pero meron naman kaming advance deposit. Iba rin ang Tahimik lang siya abang tinatanggap yun. Pero nang magtama ang mga kamay namin, may kung anong kilabot ang dumaloy sa balat ko. Magaspang ang kamay niyang parang hindi lang dahil sa trabaho. Malamig ito at may kakaibang bigat. Sandali akong napatigil. Pero agad kong binawi ang kamay ko. Ngumiti, nanuot sa ilong ko ang makapal na alikabok. Dahilan para mapabahing ako. Binuksan ko ang ilaw at tumambad sa akin ang loob ng kwarto. Makalat ito. Halatang hindi natirahan ng ilang taon. Habang nagpapahinga, bigla ko na lang naisip si tatay. Hindi ko talaga kayang tanggapin ang kapalaran ko. Mas naniniwala akong magagamot ng pagmemedisina. Hindi ko na sana papansinin ang tunog na yon. Pero habang tumatagal, mas lalo itong lumalakas. Kaya naman nagdesisyon na akong tignan ito. Pilit kong inaalis ang kabang umaakyat sa dibdib ko habang lumalakad ako papalapit sa bintana. Nang makalapit, agad akong sumilip at isang pusa lang ang nakita ko. Pero bumungad sa akin si Ate Christy na may dalang mangkok na umuusok pa. Tinignan ko muna ang laman ng mangkok bago tumingin kay Ate Christy na nakangiti sa akin. Yung ngiti na parang may kahulugan. Kayo pala yan, ate. Magandang umaga ho. Mabuti naman at gising ka na. Eto nga pala, nagluto ako ng ulam. Naku, maraming salamat po. Ang aga niyo naman pong nakapagluto, ate. Oo. Maaga kasi akong namili kanina. Salamat po. Saktong-sakto. May pasok po ako at kailangan ko ng baon. O siya, sige na at may kailangan pa akong ayusin. Mag-iingat ka sa pagpasok mo. Ngumiti lang ako sa kanya bago ko isara ang pinto. Mabilis akong nag-asikaso noon para makapasok sa eskwelahan. Paglabas ko sa apartment, napadaan ako sa mga taong nag-uumpukan sa kanto. Dahil umaga, mas malinaw kong nakita ang mga itsura nila. Malalim ang mga mata, maputla ang mga balat. At sa ilalim ng liwanag ng araw, kitang-kita ang naglalabasan nilang ugat sa pisngi at leeg. Para bang ilang araw nang hindi natutulog. Pinili kong umiwas. Dumiretso ako ng lakad. Pero bigla akong naharang ng isang lalaki. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Parang bigla na lamang siyang sumulpot sa harap ko. Madumi ang suot niya. May mga mansa na parang putik o kalawang. Magandang araw, Ay! miss. Nakakagulat ka naman. Magandang araw din. Pasensya ka na kung nagulat kita. Bago ka lang ba dito? Oo. Nangungupahan ako kay Ate Christy. Bakit? Wala naman. Natanong lang. Tagal na rin kasing walang nangungupahan doon sa apartment ni Ate Christy. Pero makwenta yung babaeng yun. Konting kibot bilang sa kanya ang lahat. Nako, ayos lang naman yon. At saka, normal naman yan sa pagnenegosyo. Dapat naman talagang binibilang ang lahat. Mamaya, mo hindi pala nakapagbayad ng maayos. Sa bagay, tama ka nga naman. Mas maganda talaga nakakwenta ang lahat para walang makaligdan si Ate Christy. Kung may kailangan ka, huwag kang mayang magsabi Hindi ka na iba sa amin, lalo na't kapitbahay ka na rin namin. Nako, salamat. Sige, kapag may kailangan ako, tatawagin ko kayo. Siya, sige na.
Kailangan ko nang umalis. Baka mahuli pa ako sa klase ko. Isang ngiti ang sinagot niya sa akin, kaya naman ngumiti na rin ako pabalik. Tumuloy na ako sa paglalakad papunta sa sakayan ng tricycle. Pero napahinto ako nang mapansin kong hindi umaalis ang mga tao. Dahil sa kuryosidad, naisipan kong lumapit para silipin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Paglapit ko, agad na bumulaga sa akin ang amoy, matapang, malansa, at parang pinaghalong bulok na karne at dugo. Napasinghap ako. Kusa kong tinakpan ang ilong ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang aso. Nagutay-gutay ang katawan. Dilat ang mga mata nito. Parang nanlilisik pa. At butas-butas na tiyan na para bang niluray ng kung anong mabangis na nilalang. Wala na ring laman loob. Puro dugo at balat na lang ang natira. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa pinaghalong takot at awa. Diyos ko, grabe naman yung ginawa sa aso. Ay, sus Mariosep, anong nangyari dyan? Ate, kayo pala yan. Hindi ko nga po alam kung anong nangyari. Nakakaawa yung ginawa sa aso. Parang pinaglaruan ng katawan, no? Ito ba yung unang beses na nangyari yan dito? Oo, Iha. Unang beses nga yan. Ay, nako. Dapat isumbong na agad to para hindi na maulit pa. Mabuti pa nga, ate. Mamaya, mas matinding gawin nun. Ay, ang lala talaga ng ginawa. Parang hindi tao. Huwag kang mag-alala, Iha. Ire-report namin sa barangay ang tungkol sa nangyari. Dapat managot ang sino man na may gumawa niyan. Sige po. Balitaan mo na lang po ako tungkol dyan, ha? Kailangan ko na talaga makaalis, eh. Mag-iingat ka, Iha. Tumangulang ako sa kanya bago ako dumiretso sa terminal ng tricycle. Habang nasa biyahe, pilit kong inaalis sa isipan ko ang itsura ng asong nakita ko. Kaya naman, nag-focus na lang ako ng maigi sa klase namin. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura nun. Dahil doon, hindi ako nakasagot ng maayos nang tawagin ako ng professor namin. Nagdahilan na lang ako na may masakit sa akin nung araw na yun. Sunod-sunod ang mga naging klase namin kaya lalong napuno ang utak ko. Nakapagpahinga lang ako nang dumating ang oras ng break time namin. Kasama ko yung mga kaklase ko papunta sa kantin nang tabihan ako ni Gilbert habang naglalakad kami. Clara, parang wala ka kanina sa sarili mo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Huwag ka na mag-alala. Sigurado ka, ha? Kasi iba talagang tsura mo. Parang ang putla mo. At saka parang balisa ka rin. Ayos lang talaga ako, Gilbert. Bilisan na nga nating maglakad. Hinihintay na tayo ng mga kaklase natin. Nagkibit balikat na lang si Gilbert sa akin bago tumuloy sa paglalakad papunta sa loob ng kantin. Sa dulong bahagi kami pumwesto ng mga kaklase ko para kumain. Pagkaupo, agad kong binuksan ang Tupperware na naglalaman ng baon ko. Agad na nanuot sa ilong ko ang amoy ng ulam na binigay ni Ate Christy sa akin. Pero napakunot ang noo ko nang mapansin ko ang itsura nito. Masyado itong mapula, parang hilaw kahit halatang niluto. Malambot tignan pero kakaiba ang pagkakahiwa. Hindi pantay at may mga hiblang parang litid na nakalawit sa gilid. Wow! Mukhang masarap yan, ha? Pengi naman. Kuha ka lang. Huwag mo akong ubusan, ha? Yun, salamat. Ikaw nagluto nito? Hindi. Binigay lang sa akin yan ng landlady sa bago kong inuupahan. Oh, lumipat ka na pala? Kailan pa? Kagabi lang. Tsaka biglaan lang din. Napatangu-tangu lang si Gilbert sa akin bago nagsimulang kumain. Ilang sandali pa, sinimulan na rin naming lantakan ang mga pagkain sa harapan namin. Masigla ang usapan, tawanan dito, kwentuhan doon. Parang normal lang ang lahat. Pero habang kumakain ako, parang may kakaiba sa lasa ng ulam ko.
Sa una masarap, malasa, malambot. Parang niluto ng matagal para lumambot ng husto. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam sa lalamunan ko. Parang nanunuot, dumidikit at may matapang na aftertaste na hindi ko maipaliwanag. Napansin kong nakikikain na rin yung iba kong kaklase sa dala kong ulam. Ang sarap nito ah. Parang hindi siya karaniwang karne. Anong ibig mong sabihin? Paano kung karne ng tao to? Ay naku, Gilbert. Tigilan mo nga yan. Hindi magandang biro ang ganyan ah. Tsaka, saan mo naman napupulot yung mga pinagsasabi mo? Malakas lang kasing pag-usapan sa bahay namin ang tungkol sa mga aswang. Sabi pa nga ng lola ko, mga uri daw yun ng halimaw na nagpapalit ng anyo. Tapos kumakain ng buhay na tao, kaya sariwang laman. Huwag ka nagpapaniwala sa mga ganyan. Walang katotohanan yan. Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Ang dami na kayong kwento tungkol sa kanila. Kahit saan kang bari pumunta, kalat na kalat ang mga balita tungkol sa mga yon. Hindi ako naniniwala sa kanila. Huwag mong sabihin talaga naniniwala ka sa mga aswang. Oo naman, naniniwala ako sa kanila. Mula ka pa sa pamilya ng mga albularyo, di ba? Dapat nga mas naniniwala ka sa kanila dahil mas may ideya ka tungkol sa mga aswang. Wala namang kasing katotohanan ng mga yan eh. Kumbaga, haka-haka lang ang mga kwento tungkol sa kanila. At saka mas maniwala ka dapat sa medisina, Gilbert. Kita mo naman na mas masasagot talaga niyan yung mga sakit. Basta, naniniwala ako sa kanila. Marami ng patunay tungkol sa kanila, Clara. Bahala ka. Basta ako, mas paniniwalaan ko kung anong pinag-aaralan natin. Kumain ka na nga lang dyan at matatapos na yung break time natin. Napailing na lang siya sa sinabi ko bago muling lantakan ang baon ko. Pinag-usapan na rin namin ng mga kaibigan ko ang iba pa naming gagawin. Nang matapos ang break time, bumalik na rin kami sa klase namin. Dapit hapon na nang matapos ang klase ko kaya gabi na rin nang makabalik ako sa apartment. Habang naglalakad ako sa kalsada, ramdam ko na parang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Kaya naman binilisan kong lalo ang paglalakad. Napabuga ako ng hangin nang makarating sa apartment. Paakyat na sana ako sa kwarto ko pero isang babae ang tumawag sa akin. Magandang gabi. Magandang gabi rin. May kailangan ka? May itatanong sana ako. Matagal ka na ba rito sa apartment? Ay, naku, hindi po. Kalilipat ko lang dito kahapon. Bakit? May problema ba? Pasensya na. Akala ko matagal ka na rito. Ano ba yung itatanong niyo sa akin? Itatanong ko lang sana kung ganun ba talaga si Ate Christy? Parang lahat kasi ng bagay sa kanya, bilang at kinikwenta niya. Ganyan daw talaga siya. Lahat ng bagay nakakwenta sa kanya. Kailan ka pala nakalipat dito? Kaninang tanghali lang. Pasensya ka na kung sa'yo pa ako nagtanong. Akala ko kasi matagal ka nang nangungupahan dito. Nako, wala namang problema. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Clara. Ikaw ba? Ako naman si Luz. Ikinagagala kong makilala ka. Ikinagagala ko ring makilala ka. Sige aakyat na ako. Tumango lang siya sa akin bago ako umakyat sa ika-4 na palapag, kung nasaan ang inuupahan kong kwarto. Pagdating ko sa harapan ng pinto, dahan-dahan ko itong binuksan. Pero saglit akong napatigil nang biglang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Nanatili akong nakatayo doon. Hawak pa rin ang seradora. Tahimik. Wala akong marinig kundi ang pasilyo. Ang tanging liwanag lang ay ang kumikislap-kislap na bumbilya sa dulo ng koridor. Huminga ako ng malalim bago magdesisyong pumasok sa loob ng kwarto ko. Naku, sa wakas. Makakapagpahinga na rin. Clara, nandyan ka na ba? Sandali lang. May kailangan ho kayo? Wala naman. Tiningnan ko lang kung nandyan ka na ba. Sige na, dito na ako.
Napakibit-balikat na lang ako sa inakto ni Ate Christy. Bago ako magpahinga doon, inaral ko muna ang mga dapat kong aralin. Tahimik lang ang gabi. Tanging tunog ng bentilador ang maririnig. Umiikot ng mabagal, humahalo sa malamig na hangin mula sa labas. Paminsan-minsan, may kaluskos akong naririnig mula sa kisame. Pero binaliwala ko lang. Baka daga lang o kahoy na gumagalaw. Habang tumatagal, mas lalo akong naniniwala sa medisina, sa lohika, sa siyensya, sa mga bagay na kayang ipaliwanag. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, walang aswang. Lahat may paliwanag. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang paninirahan ko sa apartment. Mabait si Ate Christy. Palagi siyang may binibigay sa aming mga nangungupahan sa kanya. Naging malapit na rin ako kay Ate Luz, ang isa sa mga bagong lipat din sa paupahan. Clara? Nandyan ka na ba? Sandali lang, ate. Ano yon? May kailangan ka? Maniningil na pala ako. Heto palang mga bill mo para ngayong buwan. Sandali, ate. Bakit parang ang taas naman po yata ng babayaran ko? Hindi naman ako madalas na nandito sa apartment ko, ah. Naku, Clara. Wala ka nga rito ng madalas sa paupahan ko. Pero ang tagal mo namang gumamit ng banyo. At saka minsan may mga kalat ka pang naiiwan na nililinis ko. Kaya lahat ng yon may bayad. Sandali lang po. Kukunin ko lang sa loob ang wallet ko. Pumasok na ako sa kwarto para kunin ang pera sa wallet ko. Pagbukas ko ng bag, agad kong nakita ang mga gamit ko para sa mga laboratory namin. Saglit ko lang inayos sa mga yon bago tumayo at lumapit sa pintuan. Paglabas ko, nandun pa rin si Ate Christy sa tapat ng pintuan. Nakangiti, pero tila nanlilisik ang mga mata. Inabot ko sa kanya ang pera. At nang magtama ang mga kamay namin, napasinghap ako. Pero mabilis siyang ngumiti ulit, yung tipong pilit. Pero may kung anong hindi maipaliwanag ng ngiti. Eto na pala yung bayad ko, ate. Salamat, Clara. Pasensya na. Ginagawa ko lang kasi yan para maayos itong apartment. Gusto ko kasing ligtas kayong mga nangungupahan sa akin. Wala yun, ate. Mabuti nga't inaalagaan mo pa rin tong apartment mo kahit luma na. Oo naman, Iha. Kayo mga nangungupahan sa akin ang kinabubuhay ko, kaya dapat alagaan ko kayo, hindi ba? Salamat po. Wala nga naman, Iha. Basta kung may nakita kang kakaiba, wag mo nalang pansinin, ha? Mas maganda kasing hindi tayo nangingialam sa mga bagay-bagay. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ate Christy? Wala naman, Iha. Basta sumunod ka na lang sa sinabi ko. Para yun sa ikabubuti mo. Napatango na lang ako sa sinabi ni Ate Christy. Parang may kung anong bigat sa tono ng boses niya na hindi ko naman maintindihan. Umalis din siya kaagad sa tapat ng apartment ko. Ako naman, inayos ng saglit ang mga gamit ko at nag-aral na rin para sa paparating na exam namin. Nang mapagod sa pagbabasa, nagdesisyon akong bumaba na muna para may bilhin sa labas. Naglakad-lakad ako noon para makalanghap ng sariwang hangin. Pero pansin na pansin ko ang kakaibang katahimikan ng baryo. Ipinagsawalang bahala ko na lang yun at nagpatuloy sa paglalakad. Pero napahinto ako nang makasalubong si Ate Luz. Bakas na bakas ang takot sa kanyang mukha. Nanginig pa siyang lumapit sa akin. Nako, Clara, merong natagpo ang patay. Ang lila ng ginawa sa kanya. Halos hindi na nga makilala yung biktima. Anong sabi mo, ate? Patay? Oo, kaawa-awa talagang sinapit ang biktima. Saan mo nakita yun, ate? Dun sa may bandang ilog. Naku, huwag mo nang tingnan at baka hindi mo kayanin. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Ate Luz sa akin. Dumiretso lang ako ng lakad papunta sa kung nasaan daw yung bangkay. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko at ang bilis ng tibok ng puso ko
Habang papalapit ako sa ilog, pagdating ko doon, agad akong napatigil. Parang biglang nanikip ang dibdib ko sa nakita ko. Wasak ang katawan ng bangkay. Para bang nilapa. Wala nang lamang loob at ang balat ay nangingitim. Tuyong-tuyo, parang sinipsip ang dugo. Nilibot ko ang tingin ko sa paligid at doon ko napansin ang mga tao. Nakapalibot sila sa bangkay pero kakaiba. Walang nag-uusap, walang umiiyak. Miski itsura ng takot at kilabot, hindi mo sila kakikitaan. Lahat sila ay diretso lang ang tingin. Para bang walang emosyon, parang nasanay na. May ilan pang ang bahagyang nakangiti at may isang matandang babae na tila humihinga ng malalim. Parang inaamoy ang paligid. Kinilabutan ako. Naramdaman kong parang ako lang ang naguguluhan. Ako lang ang natatakot. Maya-maya, dumating ang ilang taga-barangay para kuhanin ang bangkay. Doon na ako nakahanap ng pagkakataon para makausap si Roy, isa sa mga kapitbahay namin. Sa kanya ko tinanong ang tungkol sa bangkay. Kuya Roy, ano bang nangyari? At saka may pagkakakilala na ba sa bangkay? Mukhang biktima yan ng salvage. Kita mo naman ang lalaan ng ginawa sa katawan. Ang lala ng ginawa sa kanya. Hindi makatarungan. Sana mahuli na kung sino man ang may gawa nun sa biktima. Huwag kang mag-alala, Clara. Hahanapin naman ng mga pulis yan. Hindi nila hahayaang hindi mahuli ang gumawa nun. Oh, Shaz, babalik na ako sa apartment. Mabigat ng pakiramdam ko dahil sa nakita ko kanina. Ngumiti lang sa akin si Kuya Roy at isang tapik lang ang binigay niya sa akin. At sa hindi malamang dahilan, parang bumigat ang pakiramdam ko. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong may bahid ng kakaibang tingkad ang mga mata niya. Parang kumikislap sa ilalim ng araw. Mapula. Saglit lang pero malinaw. Bumalik ako sa apartment noon na may takot sa dibdib. Hindi nawala sa isip ko ang tungkol sa bangkay. Kaya naman ilang araw din akong walang maayos na tulog. Pumapasok ako sa eskwelahan na lutang at parang wala sa sarili. Pinilit kong alisin sa isip ko ang tungkol sa bangkay dahil mas gusto kong mag-focus sa pag-aaral. Pero muli itong bumalik nang banggitin ito ni Gilbert sa aming magkakaibigan. Nabalitaan niyo ba yung tungkol sa natagpong bangkay doon sa may sitio, Ana? Ang lala ng ginawa sa katawan. Parang napaglaruan. Doon yan sa lugar kung nasa ng apartment ko. Nakakasuka nga yun eh. Hindi ko talaga maisip na gano'n ang ginawa sa bangkay. Mukhang biktima ng aswang ang isang iyon. Ha? Paano mo naman nasabi yun? Ang sabi ng mga taga roon, biktima raw ng salvage yun. Sa itsura ng biktima, malakas ang kutob kong biktima talaga yun ng aswang. Hindi basta-bastang kayang gawin ng normal na tao ang gano'n na kalalang krimen. Gilbert, marami ng kaso ng mga pagpatay na mas malala pa doon. Oo, alam ko. Pero nung nakwento sa akin yung itsura ng bangkay, hindi talaga normal ang gumawa nun. Isang halimaw may gawa nun. Kaya kayo, wag na kayong lalabas tuwing sasapit ng gabi ha. Ang sabi kasi, sa gabi lumalabas ang mga aswang. Sus, Gilbert! Huwag kang ang gawa-gawa ng kwento. Walang aswang, okay? Hindi sila totoo. Ewan ko sa'yo, Clara. Nagmula ka pa naman sa pamilya ng mga albularyo. Tapos, mas hindi ka pa naniniwala kaysa sa akin? O sige nga, paano mo maipapaliwanag yung mga bangkay na natagpo ang walang dugo o walang lamang loob? Baka modus lang ng mga kriminal. Ay, bahala ka nga, Clara. Basta ako, naniniwala ako sa mga aswang na yan. Sana lang talaga maubos na sila para wala na silang mabiktima pa. Natahimik na lang ako sa sinabi ni Gilbert. Sa totoo lang, naniniwala naman ako talaga sa mga aswang nung bata pa ako. Dahil na rin sa lahi naming may dugo na mga albularyo. Bata pa lang ako, kabisado ko na ang mga kwentong tungkol sa kanila. Mga nilalang na lumilipad tuwing gabi, sumisip-sip ng dugo at kumakain ng laman ng tao.
Tinuruan pa nga ako ni Papa at ni Lolo kung paanong makilala at labanan ang kagaya nila. Kung paanong gumamit ng mga langis, bawang at dasal na panlaban sa kanila. Pero nagbago ang lahat nung pumasok ako sa kolehiyo. Nung nagsimula akong mag-aral ng medisina, natutunan kong paniwalaan ang siyensya at ang mga bagay na may paliwanag at ebidensya. Unti-unti kong itinuring na kathang-isip lang ang mga nilalang na dati pinaniniwalaan kong totoo. Nagpatuloy kami ni Gilbert sa pag-aaral, kasamang iba pa naming kaklase. Nang matapos ang klase namin, gabi na. Madilim na ang langit at halos wala ng tao sa paligid. Tahimik lang ang buong kalsada habang naglalakad ako pa uwi. Ngunit sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Ano ba yan? Sobrang tahimik naman dito kapag ganitong oras. Ay! Diyos ko! Gulat na gulat ka naman, Clara. Ano ka ba naman? Bigla-bigla ka nalang lumalabas sa kung saan. Pasensya ka na kung nagulat ka. Ang seryoso mo naman kasing naglalakad dyan eh. Oh, katatapos lang ng klase mo. Gabi na. Marami kasi kaming ginawa kanina kaya eto, ginabi ako ng uwi. Sandali. Bakit may pahid ng dugo yung damit mo? Mabilis na tinakpan ni Roy ang dugo sa kanyang damit. Pero hindi nakaligtas sa mata ko ang dugong tumutulo sa damit niya. Pulang-pula yun at parang napakasariwa pa. Sandali akong napatingin sa kanya pero wala akong nakita na kahit anong reaksyon mula sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba sa gutom o pagod. Pero pakiramdam ko ay bumigat ang paligid. Ito? Wala to, Clara. May ginamot lang akong kalabaw kanina. Nasugatan kasi. Alam mo na, sa bukid, normal lang tong mga ganito. Ganun ba? Sa susunod mag-iingat ka. Mahal pa naman ang pagpapagamot. At saka medyo malayo pa dito sa atin ang ospital. Oo nga. Pero huwag kang mag-alala. Sanay naman na ako sa ganun eh. O siya, sige na. Aakyat na ako sa apartment. Baka mapagalitan pa ako ni Ate Christy. O sige, huwag mong kakalimutan isara ang mga bintana at pinto ng kwarto mo ha. Oo naman, Kuya Roy. Tsaka malamig na kasi tuwing gabi. Kaya sinasara ko talaga ng mabuti ang bintana ko. Oh, Clara. Akala ko nakauwi ka na kanina pa. Gabi na. Oo, Ate Luz. Medyo natagalan lang kami ng mga kaklase ko. May tinapos pa kasi kaming project. Kuya Roy, nandito ka pa pala. Kanina pa kita nakikitang paikot-ikot sa may tapat ng apartment. Oo Luz. Nagkataon lang. May inaayos lang ako sa labas. Sige po. Mauna na ako. Magandang gabi. Mabilis na naglakad si Kuya Roy papalayo sa amin ni Ate Luz. Tahimik lang kami pareho habang pinagmamasdan siyang unti-unting naglalaho sa dilim. Ang mga yabag niya ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng katahimikan ng gabi. Bago sa tuluyang mawala sa kanto, saglit siyang lumingon sa direksyon ko. Wala sa kinatatayuan ko, hindi ko maaninag ng malinaw ang mukha niya. Pero sigurado kong nakatingin siya sa akin. Yan si Kuya Roy. Ewan ko ba? Mula nung nakaraang linggo, parang may kakaiba na sa kilos niyan. Kakaiba? Paano mo naman nasabi, Ate Luz? Minsan nakikita ko siya sa labas ng apartment tuwing hating gabi. Nakatayo lang. Nakatingin sa langit. Akala ko nga kung anong inaabangan. Ay nako, tara na nga. Bumalik na tayo sa apartment. Mabuti pa nga. Para makapagpahinga na tayo. Saan ka nga pala nanggaling? Nagpunta ako sa bahay ng kapatid ko. Birthday kasi ng pamangkin ko. Kaya eto, ginabi na ako ng uwi. Masyado kasi ako nag-enjoy kanina sa party. Halata nga pong masaya kayo. Napangiti na lang si Ate Luz sa akin bago kumapit sa braso ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa apartment. Ramdam na ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Sobrang nabibingan na rin ako sa katahimikan ng paligid. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makarating kami sa apartment ni Ate Luz.
Pero napahinto ako nang makaamoy ng napakasangsang na amoy. Para itong nabubulok na karne na hinaluan ng panis na dugo. Ate, naaamoy mo ba yun? Anong amoy? Wala naman ah. Sigurado ka ba? Para kasi may amoy na bubulok. Wala naman ako naaamoy, Clara. Naku, baka pati na dagayang naaamoy mo. Ang mabuti pa, hanapin natin yun at baka mas lalong lumala pang amoy. Hindi na kailangan. Ako nang maghahanap doon. Sigurado po ba kayo, Ate Christy? Pwede ka naman naming tulungan ni Clara. Naku, hindi na kailangan. Umakyat na lang kayo sa mga kwarto nyo para makapagpahinga na kayo. Sige ate, salamat po. Tumangulang sa amin si Ate Christy bago kami umakyat ni Ate Luz papunta sa mga kwarto namin. Tahimik lang ang paligid habang umaakyat kami sa hagdan. Pagkarating ko sa kwarto ko, agad kong napansin ang parang tumatagas na likido mula sa pader ng ika-4 na palapag. Maitim ito at mabagal ang pagdaloy. Tila malapot na hindi ko mawari kung saan ang gagaling. Napaatras ako ng bahagya at sa katahimikan ng gabi, parang mas naririnig ko ang tunog ng patak nito sa sahig. Diyos ko, saan ang galing to? Oh, Clara. May kailangan ka ba? Ate, meron kasi umaagos dun sa may pader banda sa kwarto ko eh. Ayun ba? Naku, baka may tagas na naman ang pader. Hayaan mo, bukas na bukas din. Ipapaayos ko yan kina Roy. Sige ate, paayos na lang. Baka kasi mas lumala yung tagas at madamay pa yung ibang palapag. Oo, kami nang bahala doon. Umakyat agad ako sa kwarto ko matapos kong sabihin kay Ate Christy ang tungkol sa tumatagas na likido sa ika-4 na palapag. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa bukas na bintana ng kwarto ko. Nilapitan ko ito para isara. Pero bago ko gawin yon, napadako ang tingin ko sa kabilang kanto. Isang nilalang ang nakita kong gumagapang, mabagal, at parang baluktot ang katawan. Pinikit ko pa ang mata ko para siguraduhin kung totoo nga ba ang nakita ko. Pero pagdilat ko, wala na ang nilalang na yon. Sinara ko na ang bintana at bumalik na sa kama. Nakatulog ako noon dahil sa sobrang pagod. Sa sumunod na araw napansin kong parang nawawala si Mila, ang kapitbahay kong buntis. Ate Christy, alam niyo po ba kung saan nagpunta si Ate Mila? Nagsabi kasi siya sa akin na magpapasama siya sa check-up niya. Dahil wala ang asawa niya. Ngayon lang po kasi ako nagkaroon ng libreng oras. Anak ko, umalis na siya nung nakaraan pa. Po? Anong nakaraan pa eh? Hindi ko naman po napansin na umalis siya. At saka imposible po yon. Malaki nang siya ni Ate Mila. Hindi niya po kakayaning umalis na mag-isa. Lalo na't sa malayo nagtatrabaho ang asawa niya. Umalis na nga siya, Clara. Sinundo siya ng kamag-anak nila. At saka hindi naman yung nagbabayad ng maayos dito sa apartment. Pati pagkikwenta ko ng mga bayarin dito sa apartment, tatanungin pa. Sayang naman. Umalis na pala siya. Oo, sayang nga. Pero mabuti na rin at nakaalis na siya. Alam mo naman ako, Clara. Ayoko talaga sa mga hindi marunong magbayad ng maayos. Lalo na yung ginagastosan ko rito sa apartment. Ang hirap magtiwala sa mga taong hindi marunong umintindi ng kwenta. Oo nga po ate. Sige ho, mauna na ako. Baka mahuli po ako sa trabaho ko. Nagmamadali akong lumabas noon sa apartment para makapasok na sa trabaho ko. Maghapon akong abala sa ginagawa namin. Ni part-time, paayos-ayos na mga paninda. Pakikiusap sa mga suki at pag-aabot ng sukli sa mga bumibili. Halos hindi ko na namalayan ang oras sa dami ng tao. Bandang hapon, may pumasok na matandang lalaking may dalang supot ng mga dahon at tuyong ugat. Medyo marumi ang kanyang kasuotan at may mga bakas ng putik sa kanyang tsinelas. Lumapit siya sa counter at ngumiti sa amin.
Magandang hapon, Iya. Meron ba kayong tindang kandila? Magandang hapon din po. Meron naman po. Ilan po ba? Pagbentan mo nga ako ng 20 piraso. Para sa yan, Lo. Parang ang dami naman yata yan. Nagkakalat na naman kasi ang mga aswang sa mga baryo-baryo. Kakailanganin ko ang mga kandila na yan para sa pagdadasal ko laban sa kanila. Nagkakalat na naman nga sila. Ang daming nababalita ang natatagpo ang patay na tao o hayop sa mga karatig baryo. Isa rin ba kayong albularyo, ha, Lo? Oo, iho. Nako, kapareho niyo palang tatay nitong si Clara. Isa rin hong albularyo sa lugar nila na lumalaban din sa mga aswang. Ikaw ba si Clara? Ako nga. Nagmula ka pala sa pamilya ng albularyo. Mag-iingat ka. May mga aswang na naaamoy nila kung anong klaseng dugo ang meron ka. Kapag kakaiba ang dugo mo, yung may halong kapangyarihan, mas lalo silang naaakit. Hindi lang sila gutom sa laman. Gutom din sila sa lakas ng mga kagaya mo. Anong ibig niyong sabihin? Wala naman po akong kakayahan na kagaya sa tatay ko. Hindi mo kailangan gumamit ng kapangyarihan para mapansin nila. Minsan, sapat na ang dugo mo. Kapag gising na ang dugo ng isang albularyo, kahit ayaw mo man, naaamoy ka pa rin ng mga nilalang na yon. E di bang sabi mo, may naituro sa iyong tatay at lolo mo, Clara? Meron nga. Pero, hindi ko naman yung sinapuso. Ay, dapat mong isa puso ang itinuro sa'yo, Iha. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin yon. Ang dugo natin mga albularyo, hindi lang basta namamana. Responsibilidad yan. Kapag tinalikuran mo, baka sa'yo bumalik ang sumpa. Tahimik na lang ako sa sinabi sa akin ng matandang lalaki. Pero ramdam na ramdam ko ang kabang unti-unting umaakyat sa buong katawan ko. Parang may malamig na gumagapang mula sa talampakan ko hanggang batok. Tahimik lang siya matapos yun. Tinitigan pa ako saglit bago dahan-dahang tumango. Umalis lang siya nang pumasok ang iba pang mga customer. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng tindahan, bahagya siyang lumingon pabalik. At sa pagitan ng mga tao, nagtagpo sandali ang mga mata namin. Sa pagkakataong yun, sigurado kong may gusto pa siyang sabihin. Pero pinili niyang manahimik. Nagpatuloy kami ni Gilbert sa pagtatrabaho nung araw na yun. Pilit kong pinakalma ang sarili ko nung mga oras na yun. Clara. Di ba nangungupahan ka? Oo, bakit? Baka may bakanting kwarto doon sa inuupahan mo. Saktong-sakto. May umalis na tenant dun sa paupahan. Gusto mo bang makita yung inuupahan ko? Sige ba? Nalalayuan na kasi ako sa bahay namin kapag papasok. Napansin ko kasi na parang ang lapit mo lang. Sinabi mo pa. Tamang-tama nga yung napili kong apartment. Ang bilis lang ng biyahe ko papunta sa school. Ayos ka lang ba? Para ka naman kasing laging balisa. Iniisip mo ba yung sinabi ng matanda kanina? Ha? Hindi no. Sus, maniwala ka na kasi sa mga aswang. Narinig mo naman ang sinabi ng matanda kanina sa'yo, di ba? Hindi mo matatakasan yan. Hindi ko na alam, Gilbert. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Basta Clara, mag-iingat ka na lang. Oo naman no. Tsaka, magdodoktor pa ako. Mamaya sasama ako sa apartment na inuupahan mo. Oo na. Mamaya, isasama kita. Maganda ka lang ng pambayad mo dahil lahat nakakuwenta kay Ate Christy. Sino yon? Siya yung landlady dun sa inuupahan ko. Lahat ng bagay nakakwenta sa kanya. Maski nga yung oras ko sa CR, bilang niya yun. Ha? Grabe naman yun. Oo. Pero alam mo, maganda din dun sa may apartment at saka mabait yung si Ate Christy. Madalas nga niya kaming bigyan ng ulam. At saka hindi niya talaga hinahayaang may sira sa apartment. Ayos din naman pala. Akala ko naman singil lang siya ng singil. Hindi naman. Magtinda na nga lang tayo para matapos na yung shift natin. Natatawang tumango sa akin si Gilbert bago kami magpatuloy sa ginagawa namin sa tindahan.
Habang abala siya sa pag-aayos ng mga paninda, gabi na nang matapos ang duty namin ni Gilbert. Sabay din kaming naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Bukas na lang pala ako pupunta doon. Gabi na rin kasi. At may pinapadaanan pa sa akin si nanay. O siya, mag-iingat ka ha. Basta bukas agaan mo sa pagpunta. Hihintay na lang kita sa kanto. Okay, sige. Kita na lang tayo bukas. Ingat ka rin. Bukas ha. Huwag kang mang-Indian. Ito naman, oo nga. Naninigurado lang naman. Basta bukas na lang ha. Tumango ako sa kanya bago sumakay sa isang pampasaherong jeep. Pag-uwi ko sa baryo, pansin na pansin ko ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Pagkarating ko sa apartment, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa loob. Binuksan ko ang pinto at pagpasok ko, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at kalawang. Mabilis akong umakyat sa kwarto ko para makapagpahinga na. Pero noong gabing yun, hindi ako nakatulog ng maayos dahil binabagabag ako ng mga sinabi sa akin ng matanda. Kinabukasan, maaga akong gumising para puntahan si Gilbert sa kanto. Nang makita ko siya, naglakad na kami pabalik sa apartment ko. Pagkarating doon, nakasalubong agad namin si Ate Christy sa may pintuan. Saglit akong napahinto. Iba ang itsura niya noon. Maputla ang muka, parang hindi nakatulog ng ilang gabi. Sa unang tingin, akala ko pagod lang siya. Pero nang tumingin siya sa amin, parang nanlamig ang pakiramdam ko. Namumula ang mga mata niya. Parang puyat, pero masyadong mapula. May problema ka ba, Clara? Parang ang tagal mong nakatitig sa akin. Wala po. Ate Christy, si Gilbert nga pala. Kaibigan at kaklase ko. Naghahanap kasi siya ng mauupahan. Saktong-sakto. Umalis na si Mila. May bakanting kwarto doon sa ikalawang palapa. Gusto mo ba munang makita? Sige po. Dito ang kwarto ni Mila. Kompleto ng mga gamit dito at saka may sarili ring CR. Ano, kukunin mo ba? Murang-mura na yan. Nabanggit nga po sa akin ni Clara ang tungkol dyan. Sige po, kukunin ko na tong kwarto. Tuluyan na ngang nanirahan si Gilbert sa apartment. Nung una, parang maayos naman ang lahat. Magaan ang loob ko sa lugar. Dahil mabait din talaga si Ate Christy sa lahat ng nangungupahan sa kanya. Pero napansin ko na parang sunod-sunod na umaalis ang mga nangungupahan. Walang bakas, walang pasabi. Basta na lang silang nawawala. Magandang umaga, Clara. Magandang umaga din, ate. Mukhang may problema ka ata. Paano? Umalis na rin kasi si Girlie eh. May hiniram pa naman sa akin yung isang yun. Kailangan ko pa naman ng pera at magbabayad na naman tayo dito sa paupahan. Kailan ba siya umalis? Ang sabi ni Ate Christy nung Martes daw yun umalis. Martes? Nandito ako nun eh. At saka wala ako napansin na umalis. Oo nga eh, kaya nga nagtataka rin ako. Wala man lang pasabi. Basta na lang daw umalis, sabi ni Ate Christy. Imposible namang walang nakapansin sa atin sa mga tenant na umaalis. Yun nga, nung nakaraan si Mila ang umalis. Tapos nung Martes, si Girlie naman. Napatingin ako kay Ate Luz. Ramdam ko ang kakaibang lamig sa hangin kahit maliwanag na. May kung anong bigat sa mga salitang binitawan niya. Parang may mali. Pero hindi ko naman masabi. Bago pa ako makalabas, sinalubong ako ni Ate Christy na may ngiti sa labi. May dala na naman siyang Tupperware na paniguradong may lamang ulam na naman. Papasok ka na ba, Clara? Oo ate, may kailangan ba kayo? Wala naman. Ibibigay ko lang sana itong ulam na niluto ko. Masarap yan. Sariwang-sariwa, tapos malasa pa. Sige po, salamat po sa ulam. Mag-iingat ka, Clara.
Tumango lang ako sa kanya at mabilis na umalis sa apartment. Paglabas ko, si Roy naman ang nakasalubong ko. Halos sumabog ang ilong ko sa napakasangsang niyang amoy. Amoy dugo siya na hinaluan ng panis na karne. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko para hindi niya ako mahalata ng mga oras na yon. Hindi ko na siya pinansin. Gusto kong makalayo sa kanya dahil nasusuka talaga ako sa amoy niya. Pinakalma ko ang sarili pagkarating sa eskwelahan. Nang matapos ang unang klase, agad na tumabi si Gilbert sa akin habang naglalakad kami sa pasilyo. Clara, wala ka bang napapansin sa apartment? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung ako lang pero kagabi, may narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto ko. Akala ko pusa lang. Pero parang may humahaplos sa pinto. Tapos, nung sumilip ako sa butas, may aninong nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Sigurado ka bang hindi lang multo ng imahinasyon mo yan, Gilbert? Baka pagod ka lang o guni-guni mo lang. Hindi, Clara. Narinig ko talaga. Mabigat ang hakbang. Tapos may parang mahinang ungol. Mababa, parang hayop na nagpipigil huminga. Wala ka ba talagang narinig na ganun? Ang tagal mo na sa paupahan na yun, di ba? Wala talaga akong naririnig eh. Noong unang gabi lang, parang may kumakaluskos. Tapos pagtingin ko sa labas, pusa lang naman. Sa munod na gabi, wala naman akong naririnig na ganyan. Ang kaso, nakakaamoy ako ng kakaibang amoy. Yung parang bulok na karne o di kaya'y dugo. Mukhang may aswang doon. Gilbert naman, huwag kang ganyan. Baka marinig ka pa ng iba. Hindi ako nagbibiro, Clara. Ibang pakiramdam ko sa kanya. Kahapon lang, pagdaan ko sa harap ng kwarto niya, naamoy ko rin yung sinasabi mong amoy bulok na karne. Tapos may narinig akong parang kaluskos ng kuko sa dingding. Seryoso ka talaga ha? Bakit parang matindi ang mga galit mo sa aswang? Dahil mga hayop sila, Clara. Wala silang singsama. Bata pa lang ako noon nang makita ko ang katawan ng tatay ko sa palayan. Wasak, butas ang tiyan, parang pinaglaruan ng hayop. Hindi ko makakalimutan yon. Kaya hanggang ngayon, ramdam ko pa rin. Parang nandito lang sila sa paligid natin. Kailangan muna nating masiguradong lahat, Gilbert. Mas mabuting may ebidensya bago tayo magdesisyon. Sa bagay, tama ka. Pero Clara, isa lang ang sigurado ako. Kapag napatunayan kong may aswang talaga rito, gagawin ko ang lahat para mapatay sila. Tumango lang ako sa sinabi ni Gilbert. Nanghihinala na rin talaga ako sa inuupahan ko, kay Ate Christy, at lalong-lalo na sa mga tao sa baryo. Mas lalong lumakas ang hinala ko nang magsunod-sunod pa ang mga nangyaring pagkawala. Una, si Ate Mila. Pagkatapos, si Girlie. At ang huli, yung mag-asawang bagong lipat sa unang palapag. Iniwan ang mga gamit nila. Pati perang pambayad. Parang nagmamadaling tumakas. Ilang araw ang lumipas nang umalis ang mga tenant. Maaliwalas ang araw noon pero mabigat ang loob ko. Kaya nagdesisyon akong magwalis sa likod ng apartment. Nagwawalis ako noon nang mapansin ko ang dugong nasa lupa. Pulang-pula ito at parang sariwa pa. Napakunot ang noo ko nang mapansin na parang hindi lang iisang patak ng dugo, kung hindi sunod-sunod. Sinundan ko yun ng dahan-dahan hanggang sa makita ko ang isang hukay na parang may nakalibing. Mabilis ko itong hinukay at yun na lang yung gulat ko nang makita ang ilang buto. Pakiramdam ko ay nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ko dahil sa biglang pagsulpot ni Ate Christy sa likuran ko. Nanginginig akong tumayo noon at nang humarap ako sa kanya, mas lalo akong nangilabot dahil sa paraan ng tingin niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tinatanong kita kung anong ginagawa mo dito. Naisipan ko lang pong magwalis dito sa bakuran, ate. Tsaka napansin ko po na parang may mga butong nakalibing. Buto lang yan ang mga hayop na nilibing ko. Huwag na huwag ka nang pupunta dito sa susunod.
Naiintindihan mo ba? Opo ate, pasensya na po. Halos mapaatras ako sa sigaw ni Ate Christy. Biglang nag-iba ang tono ng boses niya. Mababa, garalgal. Parang may dalawang taong nagsasalita sa loob ng katawan niya. Napansin kong nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang tabo ng tubig. At sa sahig, may bakas ng dugo na parang pilit niyang tinatakpan ng buhangin. Basta tandaan mo, Clara. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na pinakikialaman. Pasensya na talaga Ate Christy. Sige, aalis na ako. Sandali. Ano po yon? Huwag na huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa nakita mo. Naiintindihan mo ba? Opo, makakaasa kayo sa akin. Nagsimula akong manghinala kay Ate Christy at sa mga kilos niya tuwing gabi. Lagi ko siyang naririnig na bumubulong habang nagwawalis sa harap ng apartment. Mabagal, paulit-ulit. Parang dasal o sumpa. At sa mga gabing walang katao-tao, kapag dumadaan ako sa pasilyo, minsan may naaamoy pa rin akong kakaiba. Hindi na yun nawawala. Amoy panis na dugo at bahagyang halimuyak ng nasusunog na buhok. Isang araw, naglalakad ako sa baryo nang mapansin ko na naman ang umpukan ng mga tao. Agad akong lumapit para tignan kung anong meron. Yun na nga lang yung gulat ko nang makita ko kung sino ang nakabulagta sa gitna. Si Ate Mila. Bulok na ang laman niya. Ang mga mata niya nakadilat pa rin. May lumalabas ng mga uod na buhay. Ganun din sa bibig na nakanganga na parang pinipigilang sumigaw. May malalim na sugat sa leeg at dibdib niya. At ang kakaiba, tuyong-tuyo ang katawan niya. Parang sinipsip lahat ng dugo. Higit sa lahat, butas ang tiyan niya. Wala na ang sanggol. Diyos ko, anong klaseng demonyong gumawa niyan? Hindi ko na kaya. Kailangan ko na makaalis. Ayos ka lang ba, Clara? Parang ang putla-putla mo naman. May nangyari ba? Patay na si Ate Mila. Natagpuan yung bangkay niya dun sa may bandang ilog. Ano? Diyos ko. Sigurado ka ba, Clara? Ang alam ko nakauwi na si Mila sa kanila. Hindi ate. Sigurado akong sa Ate Mila yon. Dahil putas ang tiyan niya. Mga demonyo sila. Sino naman ang gumawa nun kay Mila? Mga aswang may gawa nun. Sabi ko naman sa'yo, Clara hindi normal yun. Walang tao ang kayang gumawa ng ganun. Diyos ko. Kung aswang nga, baka tayo nang susunod. Kailangan na nating malaman kung ano ba talagang dahilan ng pagkawala ng mga tao sa apartment. At saka yung mga nangyayari sa paligid. Hindi talaga siya tama. Mabuti naman at nabubuksan na yung isip mo, Clara. Hindi talaga normal ang lahat. Ang mabuti pa, pumunta tayo kay Mang Hiner. Sino yon? Naalala mo ba yung matandang lalaki na bumili doon sa pinagtatrabahuhan natin? Siya si Mang Hiner. Isa pala siyang albularyo na paghalagala lang. Pero alam ko na yung bahay niya. Napunta namin ni tatay noong nagpatawa siya. Sige. Sa susunod puntahan natin siya. Mag-iingat kayo, ha? Naku, nakakatakot naman ang nangyayari dito. Oo, Ate Luz. Mag-iingat din kayo. Huwag kayong basta lalabas kapag gabi. Lalo na kung may maririnig kayong kaiba. Sige, Clara. Sana matapos na itong mga nangyayaring to. Tara na nga. Mabigat na talagang pakiramdam ko. Kailangan ko muna magpahinga. Napatingin ako sa ilang nakatambay sa labas at nangilabot ako nang makita ang paraan ng pagtitig nila sa amin. Para kaming nakahain na isang karne sa harapan nila. Umakyat ako sa kwarto na mabigat ang dibdib ko. Pakiramdam ko, umiikot din ang sikmura ko dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko na namalayan kung nakatulog ba talaga ako ng maayos o nawala na lang ng malay sa sobrang takot. Ang huling naaalala ko ay yung mabigat na paghinga sa kabila ng pader at ang mahinang kaluskos na parang unti-unting lumalapit sa kama ko. Sa sumunod na araw, si Ate Luz naman ang umalis sa apartment. Katulad ng mga nauna,
Wala rin siyang paalam o bakas ng pag-alis. Basta na lang siyang nawala na parang bula na labis ko talagang ipinagtaka. Ate Luz! Ate Luz! Ate Luz! Nandiyan ka ba? Maaga siyang umalis kanina kasama ang asawa niya. Asawa? Wala naman siyang nabanggit na may asawa siya. Baka naman hindi lang niya nabanggit sa inyo yon. Alam mo, Clara, wag mo nang hanapin pa ang mga umaalis dito. Tumangulang ako sa kanya, pero sa loob-loob ko, mabigat na talaga ang lahat sa akin. Sa pagkawala ni Ate Luz, doon na mas lalong nabuksan ang isip ko na alamin ang katotohanan sa likod ng mga nangyayari. Bandang tanghali noon nang magpasama ako kay Gilbert para puntahan si Mang Hiner, ang sinasabi niyang albularyo. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hindi ako maniniwala sa mga aswang. Hindi ko pa naman kasi talaga sila nakikita. Palagi lang yung nakukwento sa akin ni na tatay at lolo. Pero unti-unting nanumbalik ang paniniwala kong yun dahil sa mga nangyayari sa paligid ko. Tahimik lang kami ni Gilbert habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ni Mang Hiner. Mahaba ang nilakbay naming dalawa kaya ramdam na ramdam ko ang pangangalay ng paa ko. Pagkarating sa paanan ng bundok, isang bahay ang nakita namin. Unang tingin pa lang, alam ko ng bahay ito ng albularyo dahil sa mga gamit na nakasabit sa labas. Mga boteng may lamang tuyong dahon, bawang na nakatali sa lubid at mga palaspas na tila may kakaibang marka. May ilang palayok na may abo din sa paligid na amoy insenso. Tara na, at kanina pa tayo hinihintay ni Mang Hiner. Tao po! Tao po! Mang Hiner! Nandyan ba kayo? Oh, nandyan na pala kayo. Ay, tuloy kayo. Pasensya na kung makalat. May ginagawa kasi ako. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din sa'yo, Iha. Mabuti naman at natatanggap mo na ang kapalaran mo. Mukhang nandito talaga ang kapalaran ko. Tama nga si tatay. Hindi ko matatakasan ang dugong meron ako. Pwede niyo ba kaming matulungan? Sunod-sunod kasi nawawala yung mga kasama ko sa apartment. Tapos may mga nababalita pang patay sa baryo. Ito pala yung may-ari ng paupahan. Gusto ko pong malaman ang tungkol sa kanya. Inilapag ko sa harapan niya ang larawan na dala-dala ko. Agaw buhay pa ako nang kuhanin ko yon sa bahay ni Ate Christy. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon nang makapasok ako sa loob ng kwarto niya. Ayaw niya pa nga sana pero nagpumilit talaga ako. Nakuha ko ang larawan ng maging abala siya sa kanyang inaayos. Matapos noon, dali-dali na akong bumalik sa kwarto ko. Napakunot ang noo ko nang makita ang reaksyon ni Mang Hiner habang nakatingin sa larawang nasa harapan namin. Kitang-kita ko ang panginginig ng kamay niya habang inaabot yun. Sandali. Si Minda ito Minda? Si Ate Christy po yan. Siya yung landlady dun sa inuupahan namin. Imposible yon, Iha. Dahil matagal nang patay si Christy. Ilang dekada na ang lumipas magmula nung pumanaw ang halimaw na yon. Ilan din ang nabiktima niya sa nakalipas na taon. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Dahil ang tatay ko ang sumubok na pumuksa sa kanya. Sandali lang, Mang Hiner. Nagugulahan po ako. Kung matagal nang patay si Ate Christy, sino yung nakakausap namin araw-araw sa apartment? Mukhang may koneksyon si Minda at si Christy. Yun ang kailangan nating malaman. Kumuha ng kandila si Mang Hiner na agad niyang sinindihan. Naglabas ito ng itim na usok nang itabi niya ito sa larawan na dala-dala ko. Pinatak niya rin sa palanggana ang kandilang yun at unti-unti itong bumuo ng hugis sa malamig na tubig. Napalunok ako habang pinagmamasdan kung paanong gumagalaw ang tunaw na kandila. Parang may sariling isip.
hanggang sa tuluyang mabuo ang isa pang imahe na dumikit sa isa pang imahe. Sa mga sandaling yun, pigil na ang paghinga ko. Nagsagawa pa ng orasyon si Mang Hiner. Pagkatapos no nalaman na namin ang katotohanan sa mga nangyayari. Pati ang pagkatao ni Ate Christy. Diyos ko, hindi ko akalain na may iniwan pa siyang magtutuloy ng ginagawa niya. Anong ibig mong sabihin, Mang Hiner? Anak ni Christy si Minda. At si Minda, nagpapanggap siya bilang si Christy para iganti ang nanay niya mula sa mga pumatay dito. Sandali lang. Mga pumatay? Di bang sabi niyo, ilang dekada nang patay yung Christy? Sino naman ang gagantihan niya? Ang mga normal na tao, iho. Yun ang balak niyang gantihan dahil pinatay nila ang kanyang ina. Gusto niyang iparanas sa mga tao ang naranasan nila. May napansin din ako sa mga tao sa baryo. Lahat sila kakaibang itsura. Parang may mali sa kanila at saka madalas kong mapansin na mabaho sila. Malakas ang tsansang aswang ang nasa baryong yon. Kaya pala tuwing may natatagpo ang patay o kaya nawawala, parang wala lang sa kanila. Kung aswang sila, bakit nakakapaglakad pa rin sila kahit tirik na yung araw? Isa lang ang kasagutan dyan, Gilbert. Hindi sila pangkaraniwang aswang. Malalakas sila at hindi basta-bastang matatalo ng bawang o asin. Anong kailangan nating gawin? Tumakas na lang tayo, Clara. Ay, hindi pwedeng takasan ni Clara yon. Alam na ng mga aswang ang dugong meron siya. Ang dugong yan ang kinatatakutan nila. Dugong kayang pumatay sa kanila. Kaya kahit saan ka magpunta, iha, ahabulin at ahabulin ka pa rin nila. Gagawin nila ang lahat para maputol ang dugong yan bago pa sila tuluyang mawala sa mundong ito. O ano, Clara? Naniniwala ka na bang totoo ang mga aswang? Oo. Pero gusto kong makita mismo yun. Gusto kong may patunay ang lahat sa akin. Pero Mang Hiner, gusto ko na silang matapos. Ayoko nang madagdagan ang biktima nila. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima nila. Gusto kong matapos ang kasamaan nila. Handa akong tulungan ka, Clara. Kailangan nating maganda para sa laban na yon. Paano naman natin sila matatalo? Kakailanganin natin ang dasal, dugo at mga sandata. Ang dasal ang magsisilbing panangga. Ang dugo, lalo na ang dugong albularyo, ang magbubukas ng daan para mapahina sila. Pero higit sa lahat, kailangan mo ng tapang, Clara. Dahil sa oras na magsimula ang laban, wala nang atrasan. Sasama ako sa laban. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isa si Clara. Hindi na kailangan, Gilbert. Mas magandang ligtas ka. At saka may alam naman ako sa pakikipaglaban sa kanila. Natatandaan ko pa yung tinuro ni tatay sa akin. Sasama ako, Clara. Hindi ako pwedeng tumunganga na lang tapos mamamatay lang ang kaibigan ko. Kaya Clara, hayaan mo na akong samahan kayo sa laban. Gusto ko ring makatulong na mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Bibigyan ko kayo ng proteksyon para hindi kayo ang magiging sunod na biktima. Bumalik na kayo sa paupang yon at maghahanda lang ako ng mga gagamitin natin para labanan sila. Sige, Mang Hiner. Aalis na ho kami. Magkita na lang tayo sa kabilugan ng buwan. Doon natin tatapusin ang mga halimaw. Sige, mag-iingat kayo, iha. Tumangulang ako sa kanya bago kami umalis. Inabot niya muna sa amin ni Gilbert ang maliit na kulay pulang tela na may bala sa loob at pinahiran pa ng langis. Magkasama kaming bumalik ni Gilbert sa apartment. Dahil sa mga nalaman ko, mas minanmanan ko si Ate Christy. Hindi agad ako natulog nung gabing yon. Pinakiramdaman ko ang paligid nang makarinig ako ng mga madidiing kaluskos na parang bumabaon sa pader. Alauna ng madaling araw noon nang marinig ko ang mga kakaibang tunog sa paligid. Dala ang proteksyong binigay sa akin ni Mang Hiner, bumaba ako mula sa kwarto ko. Pigil hininga habang naglalakad sa pasilyo. Nakarating ako sa pinakaibabang parte ng apartment. Madilim, masikip, at mabaho. Ate Christy, wala na bang susunod na makakain sa mga nangungupahan sa'yo? Wala pa. Naghahanap pa ako ng pagkakataong may makuha sa kanila.
Pero ang gusto kong makuha yung Clara. Naamoy kong malakas ang dugo niya. At kapag nainom natin yon, mas magiging malakas pa tayo. Kung ganon, hindi kunin natin siya. Naaamoy ko nga mabango ang dugo niya. Kaya madalas kong lapitan yun si Clara. Dahil natatakam ako sa kanya. Gustong gusto kong makain yan si Clara. Pero parang may nakaharang sa kanya. Parang may proteksyon ang babaeng yun. Mga demonyo! Ate Luz! Mga hayop! Kitang-kita ko kung paano nilang nilalapa ang katawan ni Ate Luz. Punit-punit na ang laman niya at bawat kagat nila ay may kasamang tunog ng butong na babasag at litid na napupunit. Dumadaloy ang dugo sa sahig, nangingintab sa ilalim ng mahinang ilaw. Mapula ang mga mata nila, kumikislap sa dilim habang patuloy silang kumakain. Si Ate Christy, nasa gitna, nakangisi habang pinupunasan ng dila niya ang dugo sa labi. Para siyang hayop na sabik sa karne. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Pinipigilan kong mapasigaw habang pakiramdam ko'y sasabog ang dibdib ko sa takot. Tumakbo ako noon pabalik sa loob ng apartment nang makasalubong ko si Gilbert. Saan ka nang galing? Bakit namumutla ka? Gilbert, nakita ko kung paano nila kinain si Ate Luz. Mga demonyo mga tao rito sa baryo. Ano? Mga hayop talaga yan. Patayin na natin sila. Alam mo, hindi pa natin kaya, Gilbert. Ang sabi ni Mang Hiner, malakas sila. Hindi sila basta-bastang matatalo ng asin o bawang. Kailangan natin pagkandaan ang lahat. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa mga kwarto natin. Hindi naman nila tayo malalapitan dahil may proteksyon tayo laban sa kanila. Pero Clara, nakita mo naman di ba kung paano kainin si Ate Luz? Baka sa susunod may mabiktima pa sila. Nakita ko nga. Pero hindi tayo basta-bastang sumabak sa laban. Buhay ang magiging kapalit kapag ginawa natin yon. Bukas naman ang kabilugan ng buwan. Basta, huwag ka lang magpapahalata sa kanila na may alam ka, ha? Oo, makakaasa ka sa akin. Tumango lang ako kay Gilbert bago kami bumalik sa kanya-kanyang silid. Pagpasok ko sa kwartong inuupahan ko, agad kong sinara ang bintana at isinara na rin yung mga kurtina. Ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib ko. Yung tipong bawat kaluskos sa labas ay parang may nagmamasid. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang pulang tela na binigay ni Mang Hiner. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko pero hindi ko magawa. Kinabukasan, maaga pa lang, umalis na kami ni Gilbert para pumasok na muna sa klase namin. Pareho pa kaming walang tulog nung araw na yon. Bandang hapon, nang matapos ang klase namin, pumunta na muna kami sa bahay ni Mang Hiner. Mamaya na ang kabilugan ng buwan. Nakahanda na mga gagamitin natin mamaya sa laban. Handa ka na ba, Clara? Oo. Ipagsasalo natin ang dugo natin para mapuksa ang mga aswang na yon. Mang Hiner, sigurado po ba kayong kailangan pa talaga yun? Delikado yata yung gagawin natin. Walang ibang paraan, iho. Ang dugo ng albularyo lang ang kayang pumigil sa kanila. At kapag pinagsama ang dugo namin ni Clara, mas lalakas ang pwersa natin laban sa kanila. Kahit anong mangyari, gusto kong matapos to. Hindi na pwedeng may madamay pa. Bumalik na kayo sa paupahan at mamayang gabi, susunod naman ako doon pagsapit ng kabilugan ng buwan. Umalis kami agad ni Gilbert para makabalik na sa apartment. Pagkarating doon, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan sa baryo. Napatingin ako kay Gilbert. Kitang-kita ko ang pag-angat ng balikat niya dahil sa mabilis na paghinga. Sa mga sandaling yon, alam kong galit na galit siya dahil nga naging biktima din ng aswang ang tatay niya. Hinawakan ko ang kamay niya para mapakalma siya. Pumasok na kami sa kanya-kanyang kwarto at naghanda para sa paparating na laban. Hinintay na lang namin ang kabilugan ng buwan. At nang lumabas na ito,
Tsaka ko inilabas ang sandata na gagamitin ko. Mabuti naman lumabas ka na. Halika na. Naghihintay na sa atin si Mang Hiner. Napapitlag kami pareho nang marinig ang malakas na kalabog mula sa bintana. Kasunod ang tunog ng mahahabang kukong kumakaskas sa salamin. Paulit-ulit, parang gustong pumasok. Dahan-dahan kong nilingon ang bintana at doon ko nakita ang anino ng isang nilalang na nakasampa sa labas. Ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim at ang bawat kaskas ng kuko ay parang humihiwa sa hangin. Nanginginig ang kamay ko habang unti-unting lumalapit ang nilalang sa salamin kasabay ng malamig na hangin na pumapasok sa kwarto. Dahan-dahan kong inabot ang pulang tela na ibinigay ni Mang Hiner. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko habang pinipisil ko yun. Tumilapon ang mga bubog sa sahig kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang, mahaba ang dila. Nangingintab sa dugo at ang mga matay kulay apoy. Nakasabit ito sa gilid ng bintana. Mabilis itong sumugod sa amin ni Gilbert. Gilbert! Clara! Bilisan na natin! Kailangan na nating makalabas dito sa paupahan! Eto na! Sandali! Patayin ang mga hampas lupang yan! Habang tumatakbo kami pababa, sunod-sunod ang kalabog mula sa itaas. Parang may bumabagsak na mabibigat na bagay o mga katawan. Bago pa man kami makarating sa pinto, sumulpot si Ate Christy. Ang mukha'y kalahating tao, kalahating hayop, at mga kuko'y mahahaba't kumikintab sa liwanag ng buwan. Ang balat niya'y nangingitim at nagbibitak-bitak. At sa bawat paghinga niya'y lumalabas ang amoy na nabubulok na laman. Dahan-dahan siyang lumapit habang gumuguhit sa sahig ang bawat hakbang. Saan kayo pupunta? Hayop ka! Papatayin kita! Ang tapang mo, Gilbert! Ganyan din ang tatay mo noon! Bago ko siya kinain ng buhay! Hayop ka! Ikaw palang pumatay sa tatay ko! Oo! Ako ang pumatay sa tatay mo! Pati na sa lolo mo, Clara! Ako ang kumain sa kanila! Hindi pagkakataon na naglagay sa inyo dito sa paupahan ko! Kayo ang gagantihan ko sa pagpatay ng pamilya niyo sa nanay ko! Hindi mo na magagawa yun! Anong akala mo, Gilbert? Basta-basta mo na lang akong matatalo gamit ang buntot pagi na yan! Pwes hindi! Walang makakatalo sa akin! Diyan ka nagkakamali, Ate Christy. Hindi mo nanaigang kasamaan mo dahil gagawin ko lahat para matapos ang kahayupang ginagawa mo! Napaatras si Ate Christy nang mapansin niya ang sandatang hawak ko. Kitang-kita ko ang dugong dumanak mula sa balikat niya. Hinang-hina siya kaya doon kami nagkaroon ni Gilbert ng pagkakataon na makalabas sa paupahan. Clara! Mas dumarami pa sila! Pwes! Hindi tayo titigil hanggat hindi sila nauubos! Sagurin sila! Papatayin namin kayo! Nagkalat ang dugo at mga putol na katawan sa paligid. Malansa, mainit at parang sariwa pa. Nagkalat sa lupa ang mga katawan. Putol ang ulo, punit ang tiyan. May mga kumikilos pa. Humihinga pero wala ng mukha. Sa mga oras na yon, ginamit ko talaga ang lahat ng lakas ko para makipaglaban sa mga aswang. Sa gitna ng pagkikipaglaban, nakita ko si Mang Hiner at ang tatay ko. Pareho silang sugatan at nakikipaglaban din. Isang ngiti ang binigay sa akin ni tatay nang magkatinginan kami. Tay! Anong ginagawa mo rito? Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa mga kasama namin? Clara! Sa likod mo! Wala kayong karapatang mabuhay! Dapat na kayong mamatay! Mabilis akong lumingon sa likuran. Doon ko nakita si Kuya Roy. Baluktot ang katawan, nangingitim ang balat at pulang-pula ang mga mata.
Nakanganga siya at sa loob ng bibig niya, kumikislap ang matatalas na ngipin na parang maliliit na kutsilyo. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Pero hindi ako nagpadala sa takot ko. Buong lakas ko siyang hinampas ng sandatang hawak ko na naglikha ng usok nang tumama ito sa balikat niya. Tumalsik pa ang dugo niya pero hinayaan ko na ito. Kakaiba ka talaga, Clara. Malakas ka nga, kaya pala hindi ka namin basta-bastang nakukuha. Mga walang hiya kayo! Anong klase mga nilalang kayo, ha? Kayo ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao sa paupahan. Dahil kinakain nyo. Kayo ang pumapatay kasama sa Ate Christie! Matalino ka talaga, Clara. Pero huli na ang lahat. Hindi nyo kami kaya. Mas marami kami sa inyo! Matatapos na ang kasabahan mo, Minda! Hindi ako si Minda! Ako si Christie! Ako ang papatay sa inyo! Sinungaling ka! Matagal nang patay si Christie! 3 dekada na ang lumipas! Ikaw ang anak ni Christie! Ikaw ang iniwan niyang bunga mula sa pagiging halimaw niya! Oo! Ako nga ang anak niya! Ginamit ko ang katauhan ng nanay ko upang ipagpatuloy ang nasimulan niya! Hayop ka, Ate Christie! Wala kang kasing sama! Umatras ako at humigpit ang hawak ko sa sandatang nasa kamay ko. Bago pa man ako malapitan ng ibang aswang, mabilis ko na rin silang pinagtataga. Nagtalsikan ang dugo, laman, at putol na katawan sa paligid. Nabalot ng dilim ang buong paligid. Tanging liwanag ng apoy mula sa nasusunog na bahay ang nagbibigay anino sa bawat galaw namin. Sa bawat hampas ko, ramdam ko ang bigat ng takot at galit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko na alam kung ilang aswang na ang napatay ko. Basta ang alam ko, hindi ako pwedeng huminto. Mga walang iya kayo! Papatayin namin kayong lahat! Roy! Bilisan mo! Kailangang mapatay na natin sila! Hindi nyo kami kaya! Mga normal na tao lang kayo! Anong hindi kaya? Tingnan mo naman ang nangyari sa mga kasama mo! Mga wala ng buhay! Ikaw ang isusunod ko! Hayop ka! Mabilis na sinugod ni Roy si Gilbert. Sa bilis ng kilos niya, halos hindi ko na nasundan ang bawat galaw. Ang mga mata niya ay pulang-pula, kumikislap sa dilim. At sa bawat hakbang, parang may puwersang dumadagundong sa lupa. Sinubukan ni Gilbert na salagin si Roy gamit ang kamay niya. Pero halos matanggal sa kamay niya ang sandata sa lakas ng tama. Dahil doon, nagkaroon si Roy ng pagkakataon na masugatan siya sa dibdib. Gilbert! Huwag kang mag-alala, Clara. Kaya ko to. Mauubusan ka na ng dugo, Gilbert! Sisiguraduhin kong mamamatay ka! Kayong lahat! Hindi mo magagawa yan! Kayo ang mamamatay! Umaagos ang dugo mula sa katawan ni Gilbert dahil sa malalim na sugat na galing sa kalmot ni Roy. Pero sa kabila nun, nagawa niya pa ring tumayo para makipaglaban sa mga halimaw. Nanginginig ang laman ko habang inuundayan ng taga ang mga aswang na nasa harapan ko. Sa kabilang banda, sina Tatay at Manghiner naman ay nakikipaglaban din sa grupo ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may aswang na susugod sa tatay ko. Pero bago pa ito makalapit, mabilis na itong tinaga ni Tatay. Bakit parang hindi sila nauubos? Dahil hindi nyo kami mauubos! Walang sandata o naman ang makakatalo sa amin! Mauubos na ang lakas nyo! Dahil normal lang kayong mga tao! Hindi! Hindi ako makakapayag na mas manaig kayo! Bibigyan ko ng hustisya mga nabibiktima nyo! Lalong-lalo na mga kasama ko sa paupahan! Hindi mo magagawa yun, Clara! Dahil papatayin kita! Mabilis na sumugod sa akin si Ate Christie, kaya naging alerto din ako sa pagkilos. Pero dahil sa bilis niya, nadaplisan pa rin ako sa balat ng matalas niyang kuko.
Ramdam na ramdam ko ang hapdi mula doon. Mabilis na tumagas ang dugo ko. Napatingin ako sa kanya. Nakangisi siya. At sa gilid ng bibig niya, may tumutulong dugo ng iba. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Pero sa kabila ng sugat na natamo ko at ng mga kasama, hindi pa rin kami tumigil. Mga walang hiya kayo! Huwag kayong tumigil! Kailangang matapos na ang kasama nila para wala nang mabiktima pa! Kayo ang matatapos ngayong gabi! Mga halangang kaluluwa niyo, mga halimaw kayo! Unti-unting naubos ang mga aswang. Maski si Roy, nagkaroon na ng malaking sugat sa katawan na naging dahilan ng unti-unting pagkawala ng lakas niya. Dahil doon, naging mabilis din ang pagkilos ni Gilbert. Galit na galit niyang pinagtataga si Roy na siyang dahilan para tumalsik ang piraso ng braso nito. Pero sadyang malakas talaga ang lahi nilang mga aswang. Nagawa pang suguri ni Roy si Gilbert. Pero dahil sa tulong ni Mang Hiner at tatay, hindi na nakalapit pa si Roy dahil sa saksak niya sa puso. Mga demonyo kayo! Pinatay niyo ang mga kalahi ko! Dahil dyan, ako ang uubos sa inyo! Magkakamatayan tayo! Wala ka ng takas sa amin! Ikaw na ang susunod! Mamamatay ka na rin kagaya ng mga kasama mo! Walang makakatalo sa akin! Kahit magsama-sama pa kayo! Anong... Nanlaki ang mga mata ko kung paanong kainin ni Ate Christy ang katawan ng mga aswang na napatay namin. Sunod-sunod niyang kinain ang laman nito. Tumatagas pa ang dugo sa kanyang bibig. Nginunguya niya ang puso, bituka at mga laman ng kapwa niya aswang. Halos ubusin niya ang laman ng mga ito. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya. Napalunok ako nang unti-unti siyang magpalit ng anyo sa harapan namin. Mula sa pangkaraniwang anyo ng halimaw, mas naging nakakatakot pa ang itsura niya. Bumaluktot ang mahabang kamay. Mas humaba ang kuko niya. Mas kumunot ang balat niya. Mas naging kulay abot tila naninigas. Habang ang mga ugat ay nagsilabasa na parang mga gumagalaw na ahas. Maging alerto kayo! Mas malakas na ang anyo niyang yan! Hindi niyo ako kaya! Walang makakatalo sa akin! Pero huwag tayong susuko! Matatalo ng kabutihan ang kasamaan! Walang makakatalo sa akin! Magiging pagkain ko kayong lahat! Mas naging agresibo ang galaw ni Ate Christy habang nakikipaglaban sa amin. Dahil doon, mas lumala ang sugat sa mga katawan namin. Ramdam ko ang hapdi at bigat ng katawan ko sa gitna ng aming laban. Pero hindi ako tumigil. Mas nilabas ko ang lakas na meron ako. Clara! Sugatan mo ang sarili mo! Ipagsalo natin ang mga dugo natin kasama ng dugo ng ama mo! Iyan na lang ang sagot upang tuluyang matalo ang halimaw na yan! Ano? Bakit? Bilisan mo na! Huwag ka nang magsayang pa ng oras! Sandali, eto na! Kahit ano pang gawin niyo, hindi niyo pa rin ako matatalo! Agad kong sinunod ang sinabi ni Mang Hiner. Mabilis kong hiniwa ang palad ko. Halos mapapikit pa ako sa sobrang hapdi nito. Dumanak ang dugo mula sa palad ko. Pulang-pula yun. Hiniwa na rin ni Tatay at Mang Hiner ang mga palad nila. Pinagsalo namin ang tatlo na dugo namin bago simula ni Mang Hiner ang magdasal. Habang kami ni Tatay at Gilbert ang nakipaglaban kay Ate Christy. Kumpara sa nauna niyang anyo, mas malakas siya sa pangalawa niyang anyo. Diyos na makapangyarihan! Kami iyong mga anak na humihingi ng lakas! Sa gala ng dugo naming pinagsama! Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo ako matatalo! Walang anumang dasalang makakatalo sa kagaya ko! Ipagkaloob mo ang tapang na hindi matitinag, ang liwanag na wawasak sa dilim, at ang apoy na tutupok sa kasamaan! Mabilis na akong sinugod ni Ate Christy. Nanlilisik pa ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ni hindi agad ako nakakilos noon. Napapikit na lang ako para abangan ang matalas niyang kuko. Pero bago pa siya makalapit sa akin,
Mabilis na hinarang ni tatay ang katawan niya. Sinabi ko naman sa inyo, walang talab yung mga ginagawa ninyo! Hayop ka, Ate Christy! Papatayin kita! Halos maubos ang boses ko dahil sa pagsigaw ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagtalsik ng dugo ni tatay na kumalat sa paligid. Kumalo ito sa mga katawan ng mga aswang na namatay. Mas lalong namuo ang galit sa puso ko nang makita kung paanong kainin ni Ate Christy ang laman ng tatay ko. Walang kasing sarap ang laman ng tatay mo, Clara! At ikaw naman ang isusunod ko! Ano? Ano nangyayari sa kanya? Mukhang tumatalab na sa kanya! Hindi! Malakas na napaubos si Ate Christy. Sumirit pa ang napakaraming dugo mula sa ilong at bibig niya. Unti-unti ring mas nangitim ang mga ugat niya sa mukha. Napaatras siya habang sapo ang bibig. Doon ako nakahanap ng pagkakataon na sugurin siya. Mabilis ko siyang hinampas ng sandatang hawak ko. Pero bumaon lang ang hawak ko sa balat niyang napakatigas. Hindi mo ako kaya, Clara! Hindi! Mukhang may laso ng katawan ng ama mo, Clara. Huwag kang tumigil. Ibaon mo sa kanya ang hawak mo. At ipagpapatuloy ko ang pagdarasal para sa apoy ng mga dugo natin. Katapusin mo na, Ate Christy! Hindi! Hindi niyo ako matatalo! Mas diinan mo pa, Clara! Huwag kang sumuko! Hindi! Walang makakatalo sa akin! Binigay ko ang lahat ng lakas na meron ako. Binaon ko ang sandatang hawak ko sa katawan ni Ate Christy habang si Mang Hiner patuloy na inuusal ang dasal niya. Unti-unting bumaon ang sandata sa katawan niya at doon na nakalikha ng apoy si Mang Hiner. Mabilis akong umatras ng ibato ito ni Mang Hiner, isang sibat na may apoy. Mabilis na natupok ng apoy si Ate Christy at mabilis ding kumalat ang apoy sa paligid kung saan unti-unting nasusunog ang mga katawan ng aswang na nasa paligid. Kumapit sa ilong ko ang amoy ng mga nabubulok na laman. Gusto ko pa sanang kuhanin ang katawan ni tatay, pero hinila na ako ni Mang Hiner at Gilbert para makalayo na sa apoy. Sa wakas, tapos na. May hustisya na. Sa wakas, wala na mga halimaw. Tay, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa akin, Itay. Salamat sa tulong mo sa amin. Pagkalabas sa baryo, napaluhod na lang ako habang pinapanood ang paglaki ng apoy. Nanghina ang katawan ko at pinanood lang ang apoy na lumaki at maubos ang mga aswang. Sa wakas, nabigyan na namin ng hustisya ang mga biktima at mga tao sa paupahan. At doon nagtatapos ang aking kwento. Makalipas ang ilang taon, ikinasal kami ni Gilbert at pareho na rin kaming naging doktor. Sa karanasan kong yon, natutunan kong hindi naman lahat ng bagay kailangan ng paliwanag para paniwalaan. Natutunan ko rin na minsan kailangan nating tanggapin ang kapalarang meron tayo. At higit sa lahat, natutunan ko na iba ang pagmamahal ng isang magulang. Kung sakaling mapili ang storya na ito, may ilang katanungan lang ako sa inyo. Kagaya ko ba kayo na hindi agad naniniwala sa mga bagay-bagay? Yung gustong may paliwanag ang lahat. Yung gustong sigurado ang lahat bago maniwala. Naranasan nyo na bang harapin ang isang takot dahil sa paniniwala? Paki-comment lang kung sino sa tingin nyo ang pinakamatapang sa kwento. Clara, Gilbert, Nonoy o Hiner? Ilagay yan sa comment section. Magbabasa po ako. Maraming salamat.